Hindi man inaasahan ang laki ng pinsala ng Bagyong Christine sa mga palayan, ay sinabi ng pamunuan ng National Irrigation Administration na hindi raw magkukulang ang supply ng bigas sa bansa. Ibinahagi ng NIA na nasa 6 billion pesos ang halaga ng pinsala sa palayan dahil sa naturang bagyo. Si Creslyn Catarong magbabalita. Tinatayang nasa 300 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng irigasyon dahil sa Bagyong Christine. Iniulat ito ni National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Dagdag niya, 6 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa palayan o katumbas ng 350,000 metric tons ng palay. Sinabi ni Guillen na talagang malaki ang naging epekto ng bagyo sa palayan. Gayunpaman, tiniyak niyang hindi magkukulang ang supply ng bigas sa bansa. Ito'y base na rin sa kanyang pakikipag-usap sa kalihim ng Department of Agriculture. Ito po ay of course, lagi tayong umaasa na hindi tatamaan ng ating mga palayan, ma'am. Pero ito talagang malaki po yung damage. Hindi ito yung expected namin na yearly. So medyo nabigla rin po tayo. Upang maiwasan ang matinding epekto ng paghagupit ng mga bagyo, mayroong ilang hakbang na ginagawa ang NIA na pangmatagalan daw na solusyon dito. Ani Guillen, nililipat na ng NIA ang cropping calendar kung saan nais nitong magkaroon ng 2 dry cropping. So ang ating 2 dry cropping calendar would be October to July. Para ani tayo ng February, walang bagyo dyan. July, kukunti pa yung at wala pong bagyo dyan. Pag na-secure po natin yung 2 ani natin ng 2 dry cropping season, okay na po tayo. Tsaka pag nasa dry season kasi tayo magtanim, mas mataas ang yield. Sa hakbang na ito, ani Guillen, inaasahang mapatataas ang produksyon ng palay. Ipinaliwanag din ng NIA Chief na dati ang pinakaunang tanim ay kasabay ng panahon ng tag-ulan o June o July at mag-aani ng November. Magtatanim uli ng December at mag-aani uli bandang April o March. Itong wet season natin, nasabay kasi ito sa bagyuhan. Ito po yung iniiwasan natin. Kaya natin, siyempre, climate change na. Kailangan mag-adjust din po tayo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslyn Catarong, SMNI News.